Umpisahan na nga po natin 'to mga kababayan. Umpisahan natin dito sa China. Nung isang araw po, na-i-vlog natin mga kababayan, yung ginagawang joint, military bla 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 ng Pilipinas, mga kababayan. Ito po ay pantapat doon sa ginagawa ng China, mga bossing. Sabi nga po natin, nako, tingnan nyo po, sino yung tinatawag nilang weak na presidente? Ito pa yung presidenteng umaalma at nagtatanggol po sa ating mga kalupaan at sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan. Umpisa, nung eleksyon pa lang, tinawag ni dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte pa talaga, ang mismong tumawag na mahina maging leader si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit subalit natapwat, mga kababayan, ayan po, ayon po sa balita, kinakabahan ang mga etong China, dahil po doon sa pagtapat sa kanila, Japan, Australia, Pilipinas, o Amerika. Ngayon po, kabado ang China, mga bossing. Hindi po kagaya nung dating Pangulong Duterte, wala. Wala tayong naririnig na, may kaguluhan sa China. Mainit ang West Philippine Sea. Mainit sa mga isla doon. Wala tayong naririnig na ganun. Kasi nga po, sumusunod lang doon sa gusto ng China ang dating presidente, mga kababayan. At pag meron pang mga pagdiriwang sa bansa nila, nangunguna pa po ang ating vice-presidente para bumati, mga bossing. Di ho ba? Di atras sila. Ngayon po, sila yung nagsasalita na China is committed to dialogue. Not throwing gas on the fire. Foreign Minister Wang Shi. Alam nyo naman po, ano lang yan mga kababayan, yung ano ba tawag ko doon? Magasindakan lang po, mga kababayan. Hindi nagpasindak ang bansa natin. Tumindig ang ating Pangulo. Alam ko, madami dyan yung nagsasabi na, naku, tingnan mo si Bongbong Marcos, ang ating presidente ngayon, isinusuong sa digmaan ng ating bansa. Hindi po ganun yun, mga kababayan. Kapag ka nagpahalata kayo, na takot kayo, o pagka nagpakita kayo ng takot sa kanila, duduruin kayo ng duduruin yan. Which is, yun na nga po, yung pinakita ng dating Pangulo. Di ho ba? Panalo na sana Wala na sanang problema nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Dahil saktong-sakto yun. Pagkakaupo niya, pagkakapanalo naman po nung sa UNCLOS natin, mga kababayan. Kaso hindi nga po tinindigan. Tama ba ako, Mami Terry? Hindi tinindigan. Diba, Frozen Soul? Wala lang. 6 na taon. 6 na taon na naging Pangulo, yung jet ski hindi dumating, umorder, kaso daw hindi dumating. Kaso, inamin niya din ho, mga kababayan, na etong mga to, bugok tong mga to. Alam naman nila na eleksyon nung sinabi ko yun, naniwala naman. Bukayo ho, mga kababayan. Sa tingin nyo po, kung sakali na sila ulit ang umupo sa 2028, mga bossing, tingin nyo magiging probinsya na tayo ng China noon? Papayag po ba kayo na maging probinsya tayo ng China, mga kababayan? Sampal po yun sa ating mga bayani, mga bossing. Sampal po yun sa ating mga bayani na ibinuwis po yung kanilang buhay para po sa kapayapaan at para po sa kalayaan natin ngayon na mga namumuhay. Bakit ho? Hindi naman sila, kumbaga nung panahon nila, kaunting buhay na lang ang ilalaan nila Ano po? Sino ngayon po ang nagtatamo ng kalayaan? Simula po nung tayo ay ipinanganak hanggang sa mategi tayo, malaya tayo. Dahil po sa kanila. Tapos, yung mga mangilan-ngilan na presidente, ano gagawin? Sasayangin lang po. At parang tayo pa ang magsusuko sa China. So ito, sa inyo na kami. Huwag naman ganun. Mabuti po, ang kagandahan, napunta tayo ngayon sa presidente na marunong tumindig.
na marunong magsalita, no? Na marunong ipagtanggol ang ating bayan. Sabi ni Ma'am Frozen Soul, natakot na kasi sila, Mark. Malaki na ang improvement ng defense system natin. May mga missile launcher na tayo, kaya kayang umabot sa China. Yan po yung pinapatanggal nila di ba? Yan po yung pinag-aalala ng China, mga kababayan. Bakit daw po tayo merong ganun sa ating bansa? Sabi kailangan daw alisin ng Estados Unidos agad-agad yun. Aba, akalain niyo po yun. Sila ang nagdidikta sa ating bansa. Sila ang nagsasabi kung ano ang dapat meron tayo sa loob ng ating bansa. Di ho ba? Dapat tayo ang nagdidesisyon doon, lalo na po sa depensa. Sa depensa, no? Ng bansang Pilipinas. Yung budget po ng Department of National Defense, yan dapat po ang taasan, no? Yan dapat ang ibigay kung ano yung kanilang hinihiling. Unang-una po sabi nga sa basketball, di ba? Sir Rego, sabi sa basketball, hindi ka mananalo kung wala kang depensa, kung puro ka lang opensa. Kailangan ng depensa, mga kababayan. Siguro, yung tinapyas o yung hinihiling na 2 bilyon ng Vice Presidente, sakto na yung 733 million. No? At ang pagtuunan ng pansin na ibigay talaga yung budget na hinihingi, wag nang tapyasan, yung sa National Defense, mga kababayan. Kailangan po ng bansa natin yan. Rego Adventure, natakot sila. At karamihan sa mga bansa ay nasa atin nakasuporta. Umpisa pa lang naman po dapat Umpisa pa lang naman po, mga kababayan, dapat talaga, ipinaglaban na po yan ng dating Pangulong Duterte. Pagkaupo niya pa lang. Pag nakita, no, ng mga bansa, yung pagkakapanalo ho natin sa UNCLOS, mga kababayan, tapos ang laban. Rerespetuhin nila yan at susuportahan nila yan. Medyo tumagal na po ng ilang panahon, ilang taon. Pero siyempre, titindig pa din po ang ating Pangulo. Titindig pa din po ang Pilipinas na maipaglaban ng ating bansa, mga kababayan. Okay? Sabi ni Frozen Soul ulit, bukod sa galing sa USA, may binili si PBBM from India na mga missile. Yun yung BrahMos. Di ba? Yun yung BrahMos. Tingnan nyo po yun. PJ Reacts, shoutout po sa iyo, sir. Tuloy natin ito. Sa susunod nating topic, mga kababayan,